At ayan na nga po yung kaganapan dito sa ginagawa namin. Ayan nga, nakakabit sila ng grills sa taas at saka nagpipintura. Hindi na po siguro tayo akit doon kasi sa baga napagpakita ko na po sa inyo yung mga nagawa sa taas. Yan na po yung pinaka final, may kulay na po yung mga pader na yan. Antabayanan nyo na lang sa susunod na video namin sa pagbalik namin dito kung ano po ang maging design nito sa baba na to, kung ano po maging plano dyan. Siyempre sa mga nagtatanong sa atin sa mga pagdating sa bahay, nasasagot naman po natin sila na maayos. Kung hindi naman po namin kayo mapuntahan sa gawang malayo, sana yung mga tutorial na ginawa namin pagdating sa bahay nakakatulong po sa inyo mga kaibigan. Pero siyempre, tuloy na po muna kami sa Bulacan. Depende na lang kung ilang bahay po ang magpapagawa sa amin doon. Hindi man po namin kayo mapasabay-sabay kasi ayaw ko naman masisira sa trabaho. Ayan, nag-overtime nga. Yan po ang project namin dito sa Nasugbu, Batangas. Tapos na po kami dito sa second floor hanggang sa third floor. Siyempre, sa susunod naman ito pag may budget naman po ulit itong baba. Okay, at magandang gabi. Ayan po, isang magandang araw naman, panibagong video at panibagong vlog na naman sa gawa natin. At ito na rin po sa ginagawa namin bahay dito po sa lugar ng Nasugbu, Batangas. Ayan po, napapakita ko na po sa inyo sa aking mga video, sa aking Facebook at sa aking YouTube na ginagawa po namin bahay na to sa simula pa lang hanggat po natatapos na po ito. Siyempre kung may nakikita kayo na may mga natitira naman dito na hindi pa naman buo ang ilalim, gawa nga pong hindi naman po kasama ito sa usapan. At saka i-continue na po namin yan sa sunod na buwan pagkatapos po ng project namin sa Bulacan. Out depende na lang, anytime naman mag-antay naman si bossing sa amin at kami lang din ay naantay nito pagkatapos ng project namin sa Bulacan. Yan po, sa mga katanungan nyo sa tungkol sa paggawa ng bahay, sagutin po natin yan sa abot natin makakaya. At tabayanan nyo po, ang bahay na gagawin namin ay gamit ay SRC panel system. Nag-start na po kami dun. Ngayong week na po, mag-start na po kami. Kasi dito po sa ginagawa namin hanggang sa Sabado na lang po kami o Friday na lang. Tinatapos na lang po namin ito. Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating video, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook ay Romeo Hongko. Sa ating kaibigan si Lagataw Vlog pa-support na rin. Sa lahat na mga content creator dyan. Okay, good morning sa inyo lahat. Huwag na rin kalimutan i-share video natin mga kabayan at itamsakan na rin. Okay. Pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating upload tayo ng mga video. Okay, huwag na po natin patagalin at start na po tayo. Ayan po yung gate. Yan. Ito pong lugar na to ay resort. Ipaliwanag ko lang po sa inyo. Ito po ay mga resort po to dito sa lugar ng Kalayo Nasugbu Beach Resort. Ayan, i-search nyo na lang. Ito po yung mga kubo-kubo. Pero may plano rin si bossing na aalisin niya rin po ito lahat-lahat. Magkabilaan po yan. Baka lalagyan rin po ito ng taas. Pero hindi natin alam kung ano pa talaga ang final decision dyan. Kasi ang nabanggit niya rin sa amin dito, magkaroon din po ito ng swimming pool. Kaya alisin din po yung mga yan. O, dito po tayo sa part ng harapan. Dito tayo. Ito yung service ko. Itong alaga ko sunod na sunod naman. Okay, ito na po tayo sa part ng harapan. Umpisahan po natin muna dito sa baba. Nakita nyo naman, hindi naman po talaga ito kompleto pa. Nilagyan ko lang po siyang division. Siyempre maglalagay po tayo ng electrical. At temporary muna yung dating CR, gagamitin muna ngayong tag-araw. Pero lahat naman po yan, wawasakin din po yan, aalisin. Kasi ito nga po, may nilagay rin po kami CR dito na malaki. Dito na po sa part ng ibaba. Ayan, nakita nyo namang inidoro. Ayan, yun yung tiles. Ito pa yung ayusin natin yung mga kuryente. Ayan. Pupunta naman po tayo sa kabila. Dito po ba sa Tag-Araw, dinudumog na po ng mga turista po dito. Ito naman po sa part ng kabila. So, kung ano po yung maging posisyon dito sa baba, halos ganun din po sa taas. Ang nakiiba lang po dito, siyempre sa design ng bintana at saka sa CR, mas malaki po ng konti dito. Yan ang mga electrical natin, ibabaon pa po natin yan. Ilang months na po namin itong ginawa, itong bahay na ito. Tingnan natin dito sa harapan.
Pag dito po tayo sa harap, yan na po yung forma ng second floor. Nakita nyo naman. Yan po yung slab namin sa third floor. Yan, ibabaw na yan. Yung may design. Pero siyempre, alisin pa namin lahat yan. Ang magkakabit na po ng mga grills na sila na po ni Bossing. Sila ni Bro Jojo. Ito, ilang months na po namin ginawa ito. 3 months at mag 3 linggo na. Sa pag-start pa lang po nito, hindi ako nagkamali, parang 6 kami o 7, parang ganon. Kaya hindi rin po biro-biro itong ginawa namin, kasi magmula po sa ground floor hanggang po sa ilalim ng second floor ay halos nasa 14 feet na po yan. Ay higit na po 14 feet. Yan. Magmula po sa ground floor hanggang sa second floor, 14 feet po yung height yan. Kaya magkaroon pa po ng loop yan dito sa taas ng CR. O misanin, yung pinakahigaan dyan. Sa pagbalik na lang namin. Kasi sa ngayon po, kailangan na po namin talaga na matapos ang dapat tapusin dito. Yung mga importante para magamit na po ito sa Tag-Araw. I-continue na po ito sa mga September o October. Kasi kinausap na po ako ng may-ari na pagpasok tapos ang project namin sa Bulacan ay itutuloy rin po itong bahay, at bukod pa dyan may gagawin pa po dito na isang malaki din. Salamat Bossing sa tiwala at sa kay Madam sa may-ari nito. Ito na po yung hagdan. Ayun, sayang na po yung hagdan natin. May tiles na po yan. Puro lang dumi. Ayan, no. Siyempre palalagyan din po ng siding to susunod. So itong ibabaw lang muna ang nilagyan natin. Ayan. Ng tiles. Ang nagkabit nito is sila ni Master Vincent at si Master Joker. Ayan. Yan na po yung ilaw na kinabit natin. Nakita nyo na. Ito na po yung hagdan. Packet naman po sa third floor. Ayan. Siyempre maglagay pa ng harang-harang yan doon. Sila na po itong gumagawa. Si Bro Jojo na rin gumagawa nitong mga harang na ito. Kasi hindi na po namin maharap yan. At hindi na rin na po namin matutulungan. Gawa nga nakaschedule na po kami sa iba. Pasok po tayo sa loob. Ito po ay nabibidyohan ko na po dati. Ayan. Pagpasok dito, ito na po kagad yung lababo. Ito naman po ang maging ang CR nga pala. Ito na rin. Ipifix ko na po yan mamaya para mabuo na po ito. Maglagay na po tayo ng lavatory dyan. Pagpasensyahan nyo na po, sinisipon po tayo dahil sa lamig po ng panahon at mainit din. Ito na po yung mga bintana ay naka-style po na uning. Ayan. Ito naman po yung ilaw na kinabit ko. Ayan. Okay. Siyempre yung para sa aircon. Nabidyohan ko na po ito dati. Na-upload ko na po yan. Ito na po yung pinaka tiles sa harapan. Tapos na. Mga kalat-kalat nga lang. Siyempre lilinisan din po natin pagkatapos. Dito lang din po yan tatagpo ng gawa namin sa lugar ng Kalayo, Nasugbo Beach Resort, Batangas. Yan po. Okay. 100% na okay yung mga linya natin ng ilaw. Dito lang po yan sa lugar ng Kalayo. Nakita niya naman yan dyan. Pag napunta kayo dito, may malaking puno na mangga, kasi marami naman pong puno na mangga dito, pero may matatanaw po kayo na bahay nito na malaki sa bandang kanan o sa kaliwa ba kayo manggagaling.
Ang tatak po ng gate nyo dyan ay nakalagay sa ano nila, Dreamers. Ayan, Dreamers. At ito po yung may-ari dito, wala pong problema. Madali pong kausap yan. Nasa pag-uusap nyo na lang kung paano po yung proseso nyo. Mag-booking po kayo pag gusto nyo pumunta dito. Mabait naman po kausap yan. Wala po kayong problema sa presyuan. Nasa pag-uusap nyo na lang po yan. Okay. Resort po yan yung ginagawa namin dito. Pagkatapos nito, back to Bulacan naman po kami. At saka hindi lang po isa nag-aantay sa amin doon, kundi dalawa o tatlo pa po ang nag-ano sa atin, nag-aantay pa. Okay, patayin na po natin yung ilaw muna. Kaya po ito nakalutang kasi wala po talaga ito sa plano nga pala ang ilaw dito sa mga poste. Kung sabaga pinahabol na lang ni Bossing. Kaya kung nagkataon na po talaga nasa plano po ito, dapat siya nakabaon na po ito. Pero mas okay na rin naman siya naman po ng suggest na ilulutang na lang po namin yung wire. Kaya po pinagapang ko po sa mga kanto-kanto na yan. Nakita nyo naman. Okay, patayin na po natin yan. Okay na rin naman. Ayan po. Ilang months na po namin ginawa ito, kaya sa totoo lang po napabilis po yung gawa namin. Sa laki po nito, hindi po biro-biro. Magmula po doon sa dulo na yon hanggang dito sa dulo na to, 12 meters po yan ang haba. 12 meters Tapos magmula po sa likod na yan hanggang sa likod ng CR. Siyempre sa may CR na yon hanggang dito po sa terrace ay nasa 8 metro naman po yan ang haba. Sa madaling salita, 8 meters by 12 meters. Ito po hinati po namin sa gitna at ginawa pong 2 kwarto. Yan po ang design na gusto ni Bossing, kaya malaki po ito. Ilang buwan na po ito? 3 months at 3 linggo. Halos hindi pa po buo yung pasok ng mga tao ko na yan. Marami pa pong absent yan sa 3 buwan at 3 linggo. Kasi siyempre hindi naman lahat na panahon ay lagi nasa kondisyon ng katawan natin. Sasama ang pakiramdam ng isa o dalawa, papahinga na ilang araw, pagdating naman na ilang linggo meron na naman mag-absent. Kaya hindi po talaga lahat na dire-diretso ang pasok ng mga tao nito. Pero mabilis po ito. 3 months at 3 linggo. Kaya nga po napabilis kami. Siyempre ang mga kasama ko ay maasahan ko rin at madiskarte din. Isa pa, ang napabilis sa amin dito sa paghukay gawa ng buhangin po ang ilalim nito. Yan po, pinapaliwanag ko lang po sa inyo kasi buhangin po ang ilalim yan. Siyempre sa pundasyon nito, nilagyan po natin pampatibay at saka may mga tie beam. Yan po pinaka-importante sa bahay. At siyempre sa pundasyon niya, pinakakulong, mahalaga po sa lahat-lahat yan. Ayan po. Ito po yung bahay na gamit ay CHB. Pero ang tabayanan yan po yung bahay na gagawin namin ay gamit ay styrofoam o SRC panel. Hindi lang po isa o 2, 3 ang nakukomment sa atin dyan pagdating sa SRC panel. Marami po ang nagtatanong po sa atin. Kaya isa-isahin lang po natin. Sunod-sunod lang po. Kung makapag-antay kayo, gagawin po namin. Pero kapag hindi naman, sana po yung mga tutorial ginagawa namin ay pagdating sa bahay ay nakakatulong po sa inyo. Okay. At hindi lang po ang isang pinuntahan natin. May pinuntahan pa po tayong iba. Na-check lang po natin yung area. Na-check lang po natin yung area. Ayan po. Napaliwanag ko na po yata sa inyo. Ayan po mga kabayan, napaliwanag ko na po sa inyo tungkol sa paggawa ng bahay at kung ano man po ang nagawa dito o ang kaganapan dito sa ginawa namin sa lugar ng Nasugbo, Batangas. O sa may mga katanungan tungkol sa paggawa ng bahay, PM na lang at kung ano man po yung plano nyo, ano man po ang maging design ng bahay nyo, pwede po kami. Conforme po sa budget nyo. Ayan. Madali po natin yan mapag-usapan. At ano man po yung design, yung bahay po yung nagamit na styro o SRC panel, yun po yung maraming nagko-comment po sa atin. Kaya may umpisahan na po tayo ulit sa Bulacan at bukod pa doon, may mga nagtatanong pang iba. Ganun din po, SRC panel din po ang gusto nyo ipapagawa sa atin. Okay. Okay. Dito lang po sa lugar ng Nasugbo, Batangas Beach Resort. Yan. Bago pa tayo matapos, huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para updated tayo sa tuwing may upload tayo ng mga video.
Huwag na rin kalimutan i-subscribe at i-share ang video natin. Subscribe na po ang ating channel, Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook account ay Romeo Hong Kong. Okay? Hanggang dito na lang po ang video natin. At magandang araw po sa lahat-lahat. Bye-bye.